Hello guys! Welcome sa Fina Chismosa! At nandito po tayo ngayon sa Intramuros. Ayan po at papasok po tayo dyan sa Fort Santiago. Alam nyo guys, at magtataka po kayo dahil bakit ganyan po ang mga itsura namin. Siyempre po, bakit po kami naka-face mask? Bakit po kami naka-face shield? At bakit po ganyan ang aming mga attire? At syempre po, yan po yun ay panahon ng ating pandemic time. Dahil nga po, hindi po nai-upload ng inyong lola. Ewan ko po sa dahilan na sobra yatang busy. O na lookout po niya bago niya, hindi po niya nai-upload. At yan na nga po guys, yan yung pandemic time na birthday ni Sir. Ay, Diyos mio, Marimar. Alam nyo po ba ang ginawa sa amin? Ilang ektarya po ba ang Fort Santiago? At doon po sa labas, syempre po, yun po yung Intramuros, diba? Sa Intramuros po yan. Big po ba ang lawak ng ilang ektarya po ba yung mga yan? Ayan guys, at syempre po, wala po kaming ginawa dyan kundi maglakad sa entrance pa lang po ay talagang wala ka pa namang masasakyan dyan. Maglalakad ka po talaga. Lakad, 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 lakad. Yan po yung birthday lakad niya. Nag-alay lakad ang really pam. Nag-alay lakad ang mabansag pa. Ayan guys ang ginawa sa amin ni Seth. Pero bago naman po kami pumunta dyan, may kinainan po kami dyan guys at nasa dulo na nga po yung video. Doon po nailagay ni lola nyo doon sa bandang dulo ng bidyong ito yung kinainan namin. Ayan guys, at nakakatuwa naman po dahil kahit anong lasa nung pagkain na yon kakainin mo. Kasi wala ka naman pong ibang makakainan nung time na yon. Doon yun lang po talaga. Doon sa street na pinuntahan po namin doon sa Intramuros na yon. Yun lang po talaga yun. Sila lang po yung may restaurant doon. Ay wala po kaming magagawa. Kung anong lasa nun, may lasa naman po. Pero hindi po tama sa panglasa ng lola nyo. Kasi yan lola nyo, masarap ang panlasa nito, mabitchin ang dila nito. Kaya kahit ayaw po namin yung pagkain, mapipilitan kang kumain dahil lawak sa laki po nung lalakaran namin, kailangan mayroon kang energy. Ayan. Yan po yung first namin. Yun po yung unang breakfast ba namin yun? Lunch po yun. Tanghalian na po yun guys. Ayun yung time na yun dahil sobrang init po nung kami naglalakad dyan. Ayan guys, at syempre po, yung kalawakang yan ay aming pong nilakad. Kung yan po ay 10 ektarya, ay di yan po talaga yung lalakarin namin dyan sa Fort Santiago. Wala ka pong magagawa, no choice ka. Lahat po yan ay nilakad po namin. At sino po sa inyo yung nakapasok na dyan? Di po ba dyan sa loob niyan, wala naman po talagang sasakyan, wala pong bike. Basta mag-walking ka lang po. Naman po talaga ay yung parang mas sigit ka pa nagsumba ng 1 oras. Ayan guys, at yan po nga yung Fort Santiago na at meron po akong ikikwento sa inyo guys. Ayan, habang kami naglalakad dyan at mapanood nyo po yung lugar na yan at sino naman po ang nakapunta dyan. Yan pa po pala yung isa guys na ipapaalala ko po sa inyo. Yan po yung may dala-dala po kami dyan na malaking identification card. Boxing card po yun. Siyempre nagjo-joke lang po yung lola nyo. Boxing card guys. Usong-uso po nung araw yung boxing card na yan. Hindi po talaga kami makapasok pag wala kami yan. Sus Maria. Talagang sa entrance pa lang po yung malapad na yan. Yung yung half inch na yan. Yan. Dala-dala po namin yan. Ewan ko ba, ba't nag-uso po yung ganyang kalapad-lapad na ID? Kalapad-lapad na ewan. Basta siya malapad. Singlapad po niyang Fort Santiago, yung dala-dala naming ID. At saka yung mga itsura po namin, parang kapanahunan din po ng Kastila, di ba?
Di po ba yung mga Kastila, mahilig sila sa espada? Tina po itsura namin, naka-face mask, lalo pa yung lola nyo, naka-salamin, naka-headband, tapos may dala-dala pang face shield. O di po ba, ang attire namin kulang na lang espada para mag-espadahan po kami. Ayan. At makikita nyo po guys yung yung kalawakan po ng Fort Santiago na yan. At talaga makikita mo po yung siyempre pinaganda po nila at pinalinis. Pero ganyan po siguro talaga ang itsura nung araw. Pero ayon dito po sa mababasa ko, parang yan po ay isang muog, parang yan po yung nawasak na lugar. Kaya guys, pakinggan po natin ito guys, no? Dahil ito po guys yung birthday alay lakad dyan sa Fort Santiago. Birthday po yan ni Sir. Ayan. Kaya ito guys, pakinggan nyo to guys. Kutang Santiago. Ang orihinal na pangalan ng Fort Santiago, Fort Santiago, ay Puersa Santiago. Isang tanggulang muog na sinimulang itayo noong 1590 at natapos noong 1739. Sa dating lugar na kinalalagyan ng matandang Maynilad na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig. Liban sa monumento ni Jose Rizal, ang Fort Santiago ang pinakaunang pinagdadalhan natin sa ating mga bisitang dayuhan. Malaking dahilan nito ay si Rizal pa rin na nakulong sa pook na ito. Subalit liban kay Rizal, na ikikwento rin natin dito ang mapapait na tagpo ng ating pakikibaka para sa kalayaan mula sa panahon ng himagsikan hanggang sa panahon ng mga Hapones. Minsan nang nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino ang batas na Minsan nang nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino ang batas na nagtanghal dito bilang isang National Shrine of Freedom. Batas na nagtanghal dito bilang isang National of Freedom, ang presentasyon ay hindi lamang titingnan ang mga datos ukol sa kasaysayan pag-unlad ng Fort Santiago, kundi isang paggalugad sa iba't ibang mahalagang papel ng Fort Santiago sa kasaysayang Pilipino at ang gamit ng pook na ito sa pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang Fort Santiago ay isang pook sa Maynila, Pilipinas at kilala bilang napapadirang lungsod. Ang bansag sa muog ng Santiago at ng kabuuan ng Intramuros. Matatagpuan ito sa Intramuros malapit sa ilang pook na palatandaan ng lungsod. Ang kuta ay pinagawa ni Miguel Lopez de Legazpi at dito sila namuhay kasama ang iba pang Hispano. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nawasak ang muog at ipinagawa muli. Sa kasalukuyan, isa itong popular na puntahan ng mga dayuhan. Ay yan, nakita nyo guys. Yan po pala talaga ay isang nawasak na lugar nung panahon ng mga Kastila. Ayan guys, ang Fort Santiago sa kasaysayang Pilipino. Ayan na guys, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ang magsilbing punong himpilang general ni Douglas MacArthur at mula dito niya pinamumunuan ng hukbong Pilipino-Amerikano laban sa mga mananakop ng Hapones. Ayan guys, narinig nyo po yung kwento at sana po naintindihan ninyo guys, no? Pasensya na po kayo at eto pa ho, idediretso ko na lang po guys. Bakit naging makasaysayan ang Fort Santiago? Naging makasaysayan ang Fort Santiago dahil itinayo ito noong 1590 at itinuring bilang makasaysayang lugar sa lungsod. Makasaysayang sa excuse me po, ano ba yun?
Ayan guys, bakit po naging makasaysayan ng Fort Santiago? Dahil itinayo ito noong 1590 at itinuring bilang isang makasaysayang lugar sa Luzon. Sorry po. At nagsilbi itong kulungan noong panahon ng mga Kastila. Bago barilin si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan, ikinulong muna siya sa Fort Santiago sa Intramuros na ngayon ay isa ng sikat na atraksyon sa lugar dahil sa kasaysayan nito. Ayan guys, sana po makatulong din po ito doon sa mga estudyante, no, at mga bata, sa mga nag-aral dyan. Pakinggan nyo lang po yung lola nyo. Syempre, voice over lang muna po siya. Bakit naging makasaysayan ng Fort Santiago? Isa ito sa makasaysayang lugar sa bansa. Dito ay kinulong ang mga Pilipinong lumaban sa mga Kastila, kabilang na ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan guys, Fort Santiago. Ang dambana ni Rizal sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Sa kasalukuyan dito makikita ang mga memorabilia na may kinalaman kay Rizal, tulad ng kopya ng kanyang mga isinulat na libro at mga tula, kasangkapang pangmedisina, mga panulat, selyo at marami pang iba. Dito din makikita ang aktual na kulungan kung saan ikinulong si Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang Fort Santiago ay nagsilbing kuta ng mga sundalong Kastila at naging kulungan ng maraming Pilipino at Amerikano. Isa sa mga naging bilanggo dito ay si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Matapos siyang pagbintangan na pinuno ng katipunan at akusahan ng rebelyon laban sa mga Kastila, dito niya isinulat ang Mi Ultimo Adios. Noong umaga ng December 30, 1896, siya ay inilabas ng kanyang kulungan sa Fort Santiago at ipinagmartsa. Noong umaga ng December 30, 1896, siya ay inilabas ng kanyang kulungan sa Fort Santiago at pinagmartsa hanggang Bagong Bayan kung saan siya ay binaril. Oh my God. At noong Hulyo 6, 1892, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong July 14, 1892. 4 na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan naggamot siya ng may sakit at hinikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang ito. Oh my goodness. Hinikayat din niya ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Hinikayat din daw po niya ang mga tao sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong September 3, 1896, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang Cirujano, inaresto siya noong November 3, 1896. Ibinalik sa Pilipinas. Sa pangalawang pagkakataon, ikinulong siya sa Fort Santiago noong December 26, 1896. O bali, ibinalik po siya na naman sa kulungan. Di po ba pinalaya siya? Ngayon, ikinulong na naman siya noong December 26, 1896. Si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios, ang huling paalam, upang magmulat sa susunod na henerasyon na maging makabayan. Noong December 30, 1896, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. O di po ba guys? Ayan po yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal na kung saan dyan din po siya ikinulong. Sobrang makasaysayan po niyang Fort Santiago na yan, at saka yan po Intramuros dyan sa Fort Santiago. Ayan na guys, yan po yung maikling kwento na mai-share ng inyong lola, no? At yan po yan, ayan na po yung video na dyan po kami guys kumain. Guys, talaga naman pong
masasabi kong sana naman sarapan nila yung pagkain nila, palasahin naman, ano po. At nagantay din po, pero inantay naman po namin yan at mainit naman po namin kinain yan. Siguro lang po baka nagkulang lang dun sa babad o kung paano nila pinalasa yung pagkain nila. At saka nalimutan ko na rin po kung ano pong pangalan guys yung restaurant. Buti na lang po talaga nalimutan ko yung pangalan ng restaurant, ano, para hindi na rin po natin may shoutout. Pero guys, talaga namang lahat naman po kami, kasi kung hindi po namin yan kakainin guys, ay wala po kaming lakas dun sa napakalayo na lalakarin namin. So ilang hektarya po yan lalakarin namin. Yung Fort Santiago na lang po, baka nilakad po namin yan baka nasa 10 kilometro. Ayun pa pong Intramuros, yung palabas pa doon, papunta po dun sa La Catedral. Ayan, kasi pero naman po nung bandang yung dinner na po, yung hapunan na, ayun, hindi ko po naisama dito guys diyan sa video na yan, dito sa video na to, yung sa La Catedral na kung saan doon po kumain. Pero guys, nakakatuwa, ang mahal ng pagkain nila, sobra, parang pangmayaman siya, parang ano ba, makita mo guys yung mga presyo nila. Wow, parang ayaw ko pong mag-order. Siyempre kami pong mga lola, nanay ay mapanghinayangin. Wala po naman akong magagawa kundi mag-order ka. Siyempre, gagaya ka na rin. Total, hindi naman po ako magbabayad, sisir. Natural, nag-order na rin po yung lola ninyo. Kaya lang talaga, nandun yung panghihinayang ko. Pero guys, nung natikman naman po namin yung pagkain, nung nakain na, wow, swabe. Talaga naman masasabi mo po naman talaga na kung ano yung mahal nung pagkain. Wow, grabe naman po talaga ang sarap. Ayan. At talagang malalasahan nyo talaga dun yung basta masarap po yung pagkain nila guys. Punta na lang po kayo dyan sa La Catedral pag minsan napadaan po kayo dyan. At syempre po, nandyan na po kami at isa pa pong na-experience ko dyan dahil nilakad na po namin yung buong loob ng Fort Santiago. Syempre po, lalakad din po kami dito sa along Intramuros po, di ba? Hindi na po namin napuntahan diyan yung may garden, dapat pupunta kasi po ang binti ng lola ninyo ay bumigay na. Ayan, talaga naman pong nag-take na po ako ng isang pang-alis ng yung sari doon. Nagbaon po talaga ako noon. Guys, hindi tumalab sa akin. Talagang grabe ang sakit ng binti ko. At saka po yung sapatos ko talaga, kahit anong ayos ko, kahit yung, ang suot ko po pala dyan, yung pang-zumba natin, yung pang-walking. Talaga guys, hindi talaga na nakayanan nung binti ko yung nilakad namin pakalayo-layo dahil humawak na po ako dyan sa poste ng may poste po kaming hinawakan dyan ni Manoy at ako po pala yung nakahawak. Syempre po nagpahinga yung lola nyo saglit, pumasok po kami dyan sa Barbara. Yun, sa Barbara guys, ang ganda rin dun sa Barbara, yung may mga lumang makinilya, tapos may hagdan din siya na luma. Pag akyat ko po guys, may event, puti na lang po yung lola nyo, hindi dumiretso ng pag-akyat doon. Ayan, tingnan nyo guys dahil andun na po siya pagod na pero nagmarites pa po dun sa loob ng Barbara. Ay na nakita ko pong may event at may nagsasalita. Syempre bumaba na po ako. Pero guys, ang ganda talaga dyan sa Barbara na yan. Yan po yung parang event hall nila na pwede ka po dong mag-event ng kasal, birthday, kung ano man pong event yung gusto ninyo. Ayan. At dyan din po kami nagpahinga siguro po kami dyan ng mga 30 minutes dahil po talaga na sobra na po talaga yung pagod. Wala po kaming pahinga, basta lakad kami lalang lakad na ng lakad. Ayan. Kung sino po sa inyo yung naka-experience dyan, wala naman pong sasakyan meron po dyan kung gusto nyo po sumakay dun sa Kalesa, pero hindi rin po kasi ang dami po namin. Ayan guys, yan lang po yung naging experience ko po dyan sa birthday ni sir na pinalakad-lakad po muna kami ng malayo, pero nung bandang huli po, ayun, pinakain naman niya po kami ni sir dun sa La Catedral. At kung bakit naman ngayon lang po kasi ito na i-upload, ay sa kadahilanan po siguro na mislook ng chismosa. Kasi minsan po kasi may time po kasi na i-upload mo na, tapos marami pong dumating na nabidyohan.
ayun, na mas nauna po yung ibang nai-upload na video kasi minsan po pagkasunod-sunod, para po ba kung halimbawa birthday, edi sa birthday, tapos parang napunta, ewan ko po ba kung saan, kung bakit hindi ko po ba nai-upload agad, no? Ayan guys, at maikwento ko rin po pala dito sa inyo na masaya po dito guys, pag mamamasyal ka, marami kayong barkada, grupo, para yung pagod po ninyo, syempre, yung pagod ng bawat isa sa inyo, katulad po namin, marami nga po kami, pero wag kayong lola nyo, napagod talaga. At siyempre napag-iwanan yung lola yung iba po nandun na sa unahan, yung lola nyo, ayun, kami ni Manoy yung nandun sa hulihan. Siyempre, alalayan ako ni Manoy dahil masakit na po talaga yung paa ko. Hindi naman niya ako mababa. Alam nyo pa ba yung mababa? Yung sasampa dun sa likod. Siyempre, ang bigat-bigat ng lola nyo. Ayan na guys, at talaga naman mahirap po mag voice over guys, hindi na rin alam kung ano ang sasabihin. Sa dami-dami kong binasa, hindi pa rin natapos. Hindi pa rin po natapos ito. Ano ba yan? At siya nga po pala guys, imamarites ko sa inyo po yung ano po ba talaga dito kay Lolo. Marami na pong nawawala ng gana. Yung iba pong masisipang mag-upload nun, hindi ko na po sila nakikita. Ay paano naman po kung dumating na time na sabihin naman ni Lolo na, oh ayan na, at kumita na po yung iba ng malaki. Ano pong gagawin naman ninyo kung naghinto kayo? Ako po guys, ang problema ko, sinilip ko po yung mga videos ko simulat noong 2019 na nag-upload po ako kasi hindi ko naman po alam na mata-turn on yung professional mode na yan. Alam niyo po guys, lahat talaga puro music. Para nga pong napapagod na ako mag-delete. Yung pong mga sumba-sumba po kaya ko pong i-delete, pero po yung banding nung family really fam, hindi ko po kayang i-delete kasi kailangan ko pong i-save muna siya bago po i-upload po ulit. Ay so sa panahon po ngayon kasi ngayon pong week na to, syempre po ang magiging upload ko naman po ay yung simpleng buhay sa probinsya. Ang magiging upload ko po ay ang tabing dagat, o tapos sisingitan ko na naman po ng mga sumba-sumba, ng mga gala-gala kasi nga po i-delete ko, isi-save ko muna bago i-edit para ma-voice over ulit. Ay so, syempre po sa dami po nun, sa dami ko pong i-delete at isi-save, trabaho na naman po yun. Kaya yan lola nyo, hindi niya alam kung anong gagawin. Syempre po mahigpit na po daw ngayon October 6 at yan na rin po ang sinabi ng update ng lolo nyo. Ay ano po ba dapat gawin kung lahat na lang po ako ay puro violation? Ayan na po. Ayan po yun guys, yung kay Barbara. Yan guys, yan po yung magandang yun. At patapos na ito guys. At marami pong salamat sa palaging panonood ng video ni Camera Chismosa.